Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ng Mabalacat National High School. Ito pambansang Ginoo Mr. David Licauco extends his warm greetings to the National Nalians in celebration of the 25th founding anniversary of Mabalacat National High School. Let's watch it. Hi to Mabalacat National High School, David Licauco. Happy 25th founding anniversary sa inyong lahat. Don't forget to study hard and God bless you guys. At ito nga post ni Kenzie kaninang umaga. So pababay na siya ng Japan. So dahil nga pabalik na si Kenzie ng Japan, malamang si David ay pabalik na rin ng Pilipinas. At yan na nga umuulan at nakabalik na nga ng Pilipinas si Kenzie at parang taxi to. Next ay nagulat na lang nga kami at nandito na pala sa Pilipinas si David at naglaro nga siya for Outlast Battery sa DLSU Games. No good. Licauco with the rebound. David Licauco attacking and scoring. In fairness kay David, talaga magaling siya talaga mag-basketball. For Outlast Battery, it's back to a 3-point lead, 77-74. Pero yun na nga, nagulat nga kami na nandito na agad si David. Kala namin mga 25 pa siya uwi kasi 28 pa naman yung show niya sa Tacloban. Minute and 23 remaining in the fourth quarter. Texon, the runner, count it! Baseline floater, up and in. Now David Licauco calling the play here for Outlast Battery. Licauco slithers through. Licauco wills his way through. Back-to-back hits. David Licauco, 79-76. Ayun na nga, actually trailing pa yung team ni David ng 12 points halos buong game. Pero nakabangon sila ng mga last quarter. Licauco whistled for his third personal foul. 32.3 seconds remaining. You could not ask for a... So pareho nga ang DLSU at saka Outlast Battery parehong foul trouble na. Game, 5 seconds left. Licauco, full head of steam. Licauco for the tie. No! And that will be it! DLSU! LSGA! Ayun na nga, unfortunately nga ay talo sila David. Although na-surprise nga kami, nakauwi na siya agad. Akala namin tatagal pa siya doon sa Australia. Kasi nga di ba balita, hanggang July pa. O tapos 28 meron pala siyang show. O ngayon, tapos ngayon 22 naglalaro na siya ng game. So malamang either kahapon pa siya umuwi or kaninang umaga. Pero mas malamang kahapon. Kasi kung kaninang umaga, medyo may jet lag pa sigurado siya. Na medyo gino-joke nga ako nung mga yung mga nambabash sa akin kasi ayun yung mga ayaw ng real talk nga kasi nababasag sila. Kaya nga do sa mga nila, sa mga GC nila bawal nga daw yung dapat magjowa lang yung barda, yun lang yung dapat yung pag-usapan nun. Bawal kayo mag-usap ng ibang bagay. So kumbaga sarado. Kumbaga ayaw nila marinig yung possibility na hindi nga magjowa yung barda kasi nga kasalanan naman nila KJ yan at saka nila nila Pikwa, di ba? Sinasabi na magjowa pero ngayon talagang binabasag na talaga ni Barbie, no? So meron nga nagsabi na mga nagtitweet na hindi daw pwedeng umamin kasi once umamin daw mababawasan yung kilig at thrill. Dapat daw manatiling secret ano man daw yung real status nila para daw magstay yung chemistry nila. Pero actually mas nakakakilig nga kung magiging real sila, di ba? Tingnan mo nga yung Dong yan. At saka maalis yung agam-agam ng mga fans, di ba? Hindi pa nila naisip yun. Yung Dong yan kasi kahit na ipareha na si Marian at saka si Ding Dong sa mga ibang actors, okay lang sa mga fans kasi panatag na sila. Dahil nga, ayun, naging magjowa, tapos naging mag-asawa yung Dong yan. Yung barda, hindi natin alam to kung talagang status. Mga sinasabi lang ni KJ at saka sinasabi lang ni Pikwa na magjowa. Pero hindi naman natin talaga alam. At wala pa rin nakakita sa kanilang magkasama sa labas. Tama nga yung sabi ni Barbie, di ba? For work lang sila. So, never mo nga siguro naman sila makikita sa labas na magkasama. Tapos yun nga, nag-birthday pa si David sa Australia na hindi naman kasama yung family at si Jean lang yung kasama, no? So, di ba? 11 days din yon. So, I think maganda na rin to. So, kahit na sumusuport tayo as fans of Barda at wishing pa rin naman tayong maging sila, hopefully ma-realize nila na silang meant for each other, charot.
Ay, naku, medyo nakakainis nga. At ako actually, basag ako. Matagal na ako basag, no? Pero, hinahide ko lang kasi nga gusto ko pa rin kayong pakaligin. Pero, ngayon, dun sa interview nga ni Barbie, yung sinabi niya nga na walang nanliligaw. Tapos ngayon, yung walang mali siya, magkaibigan lang sila ni David, walang mali siya, di ba? Ang laking basag na basag tayo talaga. Guys, no? So maganda na rin siguro to, no? Para hindi tayo matulad sa Aldab. Kasi yung sa Aldab daw, marami daw talagang mga tumaas ang presyon dahil sa nung malaman na nung nag-open letter nga si May na lang, for fan service lang lahat yung pinagagawa nila ni Alden. So on my part, continuous pa rin ako magta-try, magpakilig. Kahit ngayong medyo mahirap. Pero ito naman si Barbie at si David naman, pagka merong project, talaga magpapakilig sila. Pero outside the project, mukhang malabo nang makita natin sila magpakilig. Unless of course, ma-develop talaga sila sa isa't isa at sila yung magjowa. Pero as for now, maghintay na lang tayo. Mukhang hindi pa yun. Mukhang malabo pa right now. So ako inaabangan ko na lang talaga yung project. So sana maganda yung kalabasan ng Beauty Empire nila. Lalos na maganda daw yung role ni David. Nabalita ako na kung ano, pero bawal sabihin kung ano yung role niya. Tapos yung yung Moments of Love. Meron na rin tayong medyo magandang balitang narinig, pero bawal pa rin sabihin kasi nga baka maudlot, no. Tapos sabihin na naman sinungaling ako, di ba? Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!